Tapos na ang eleksyon pero tuloy-tuloy pa rin po ang 20 pesos na bigas. Iwas tayo sa fake news. Tuloy pa po ang 20 pesos na bigas. Panoorin nyo to. Ininspeksyon ng Department of Agriculture ang Kadiwa Store sa Mandaluyong Public Market para masiguro ang maayos na pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Nasa Mandaluyong na po. Ito ay bahagi ng programang 20 Bigas. Meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong bigyan ng kalidad, ngunit abot kayang bigas ang mga Pilipino. Totoo po, ang 20 pesos na bigas, hindi lang po eleksyon. Hindi po tayo fake news dito. Ano na mga DDS? Mga tatanga luga-luga kayo. Habang pinalalakas ang sektor ng lokal na Sabi sa akin ng DSWD tsaka Department of Agriculture, may GC kami niyan, kasama ko si J. Ruiz. Patay gutom, DDS, nakapila! Patay gutom! Basta DDS, patay gutom! Anak ka naman kami mga loyalista nakapila dyan, may trabaho kami. Bumibili kami 40 pesos, kayo maglulupang mahirap na patay gutom na tumutulo ang luga. Ayan po patay gutom ng mga DDS, sabi ng nakapila pa doon. Inaagaw mo pa. Bagay kasama kayo sa puris of the poor. Pero mo, inaaway nyo yung gobyerno, kayo pala inaasikaso. Mga ampas lupang DDS na nakasahod sa aircon. Tapos pipintasan nyo yung 20 pesos na bigas. Kaya pansin nyo po, ang mga DDS, sila ang may picture ng 20 pesos na bigas. Paano? Sila yung talaga ang kaya nilang bilhin eh. Mga maglulupa. Yan lang ang kayang bilhin. Kami, hindi naman, may trabaho kami. Nagsisikap kami. Siyempre, hindi na natin bibilin yan. Hindi naman natin nilalait. Kumbaga, binibigay na po natin yan sa mga kababayan natin, unfortunate. Yung hirap na hirap po sa buhay, at yun lang po ang sasakop nilang pera na kayang bilhin, 20 pesos. Kasi pag bumili pa tayo, baka hindi na makuha ng ibang mga pinakamahirap nating kababayan. Putik, lumalabas daw, mga DDS ang nakapila, patay gutom! Tama, Ma'am Linta Mori, sa Davao, nakapila mga DDS na patay gutom! Sasaka sa bansa. Simula ngayong araw, ibebenta na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang Kadiwa stores. Kabilang sa mga maaaring makabili nito ay ang vulnerable sector, gaya ng mga senior citizen, PWD. Yan ang puti mga DDS, busog ba? Busog ba mga DDS? Ang puti, no? No? Ang puti, no? Mga DDS? Ang puti, di ba? Ang puti. Busog? Busog! Di ba? 20 lang, no? Pagkakain, bas na naman. Solo parent at mga miyembro ng 4Ps. Samantala, sinabi ng Department of Agriculture na nakatakdang magbenta ang nasa 32 Kadiwa centers sa iba't ibang lugar sa bansa sa May 15. Ayan po Ayan po yung Kadiwa. Nasa Mandaluyong na po. Unti-unti na po yan. Gagapang na po sa ating buong bansa.
Hindi po yan for election purposes na sinasabi ng mga DDS. Dire-diretso po yan, sabi ng Pangulo. Hindi niya kailangan ipahinto yan dahil makakatulong yan sa ating mga less fortunate na mga kababayan, mga mahihirap. 'Di ba? Yan po ang dala sa atin ng Pangulo, 'di ba? Ngayon, dumako muna tayo dito. Konting throwback lang. Kasi nga po, eto na ang impeachment. Salamat sa inyo, pinagtsatsagaan nyo yung mga throwback natin. Kasi ayoko pong mawala sa isip nyo ang impeachment. Ayoko pong mawala sa isip nyo yung impeachment. Ngayon, eto po yung mga kaso ni Sara. Uulitin ko lang po sa inyo, baka nakakalimutan nyo. Supreme Court. Anonymous disbarment case filed versus Sara. Ito po yung may nag-file ng disbarment case. An anonymous disbarment case has been filed against Sara Duterte on the Supreme Court. Ito po ay noong November. Ting said in a press beeper with the reporter saying that the High Court had received an anonymous complaint concerning her statements against the late dictator Ferdinand Marcos Sr. last October. Ayan nga po, yung ipapatapon po sa West Philippine Sea ang ating Apulacay. Pero ang nangyari po, kabaligtaran, si Digong po ang natapon sa Dahig. She referred to this as hypothetical pronouncement, comparing it to her November 13 remark threatening to assassinate the Marcoses and House Speaker Martin Romualdez if she were to be killed. Ting also there were two disbarment cases against Duterte which were filed when she was still mayor of Davao City, which the court also considered. If disbarred, Duterte, also a lawyer, will be prohibited from practicing law. Ayan nga po ang kapal na mukha ni Sara Duterte, yung pinakita ko sa inyo. Biro nyo po sinasabi niya kay Luistro, eto po yung magkadugtong kay Luistro Sinasabi niya kay Luistro nung nakaraan sa Batangas na 8 milyon ang utang ni Luistro. Paano magkakaroon ng 8 milyon ang utang niya kay Luistro? Kung totoo yun, hindi kayo rehistrado, hindi kayo nagpaparehistro sa inyong law firm. Ang kapal ng mukha. At hindi lang po isang taon ang lapse ng rehistro ni Sara Duterte. 10 taon po silang hindi nagpaparehistro. Tapos tumatanggap ng kliyente. Ano po yon? Ito nga po yung the National Bureau of Investigation issued a subpoena against Duterte in Mandaluyong City. According to the subpoena, the Vice President was invited to shed light on alleged grave threat. Ayan po gusto ko lang po talakayin dito na si Sara po naturingang abogado, mahina po ang kokote. Alam nyo po, feeling ko, katulad to ni Kitty Duterte, na nag-aaral pero hindi pumapasok. Ang ginagawa kasi ni Kitty Duterte ngayon, dinadaan lang sa pera ang pag-aaral niya sa Lasal. Ganito siguro ang ginawa ni Sara. Ganito po ang ginawa ni Sara. Dinaan lang sa pera ang pag-aaral. Ganun na ginagawa ni Kitty Duterte ngayon. Sa Lasal po nag-aaral, which is TRISEM, sa arts po yata. Hindi rin daw po nagpapapasok. So si Sara, parang ganito rin Kasi nga po, ang hina po ng utak. Maaari po yung kasuhan, kaso hindi niya nakakasuhan yan, Ma'am Eva Narita, kasi nga po, prosecutor siya sa impeachment. Hindi na po.
Kasi magiging ano po yan eh, prosecutor na siya sa impeachment. Hindi niya nakakasuhan yan. 'Di ba? O, yan po Ayan po ang inaano ko sa inyo. Na meron pong, na may disbarment case na po yan si Sara diyan sa Supreme Court. Eto pa. Bakit galit na galit kay Luistro? Eto po yon. Tinik talaga si Luistro kay tinik talaga si Luistro kay Sara Duterte. Luistro explained why she thinks BP Duterte is liable for malversation, breach of public trust. Kumbaga dito, ine-explain po bakit kailangan pagbayaran ni Sara ang kasalanan niya ukol po sa pagtitiwala ng mamamayan na nakalagay po sa article of impeachment. Ito po. Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro said there's a prima facie case of malversation against Vice President Sara Duterte as well as an apparent case of breach of public trust in connection with over 10.4 million in confidential funds that are unaccounted for alongside other alleged irregularities. Kumbaga dito po, si Sara po, bukod pa po ito sa mga umiikot na mga confidential funds, ang tinutukoy pa dito ni Jinky Ruistro ay yung 10.4. Kumbaga, bariya na confidential funds to. Jinky Ruistro says there's a prima facie case of malversation against Vice President Sara Duterte as well as an apparent case of breach of public trust in connection with over 10.4 million in confidential funds that are unaccounted for alongside other alleged irregularities. So where is the amount now? In conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education, hindi po talaga pinatawad, DepEd tsaka OBP. Sabay po yan, may confidential funds. Hindi po, katulad nung Davao, isa lang. Dito, pinagsabay niya para malaki-laki eh. Was not properly recorded at its best. At saka pagsasabihin po natin DepEd, putek, yan po ang sinasabi natin palagi dito. Pag DepEd, maawa ka naman, estudyante yan. Pero si Sara po walang awa. Hindi nakaw at kinurakot pa rin ang pera ng estudyante. Or misspent, or misappropriated at its worst. Kumbaga, ginastos po sa maling paggastos at maling appropriated sa maling proyekto na kinauukulan. Luistro said on Tuesday during the hearing of the House of Good Governance. Ayan ayan po sabi ni Luistro. Ang sabi niya dito, Luistro said that the liquidation covered only one of the 4 DepEd programs, which was anti-insurgency. In contrast, programs about abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities, operation, anti-extremism, terrorism programs remained unaccounted for. Ang pinapalabas kasi nito ni Sara, kaya po siya kumukuha ng confidential funds, ay marami daw po na mga estudyante na minamanmanan nila na papuntang NPA. Pero ang katotohanan po, si Duterte Rodrigo po ang NPA. What is consistent with respect, the CIF issues to Duterte at that time was 15.5 million. Ayan na po ang inisyong confidential fund. What is consistent with respect to their location is equivalent only to the amount of 4.2 million. So, yung mga proyektong sinasabi ni Sara ay 4.2 million lang daw po. So, may sukli pa na 10.4 million.
So there remains also an unexplained amount of 10.4 million. Kumbaga, pag si Sara pag gumawa ng proyekto, keep the change. Ganun po si Sara. Sabi pa ni Luistro, it is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation. Ayan na po. In addition, an apparent case of breach of public trust. Ayan po kasi ang kakapalan ng mukha ni Sara Duterte. Tignan nyo po ang dami niya ng sabit-sabit na pagnanakaw. Ang dami niya ng sabit-sabit na kurakot. Patay gutom pa rin po sa pwesto. For us to be able to know whether there is malversation, 4 elements must be present, she stated. First, the person should be a public official. Si Sara nga yun. Second, he is the custodian of the fund. Third is the fund must be for public purpose. Ayan custodian of the fund. Siya yung tigpamahala. Tama, si Sara din yun. Third, the fund must be for public purpose. Si Sara din na nagdi-decide doon. And last but not the least, the public official took, appropriated, misappropriated, or consented, or negligence permitted another person to take them. Si Sara din na may kasalanan. Gina Acosta, Sulaika, pinapasa niya at wala siyang alam. So, pasok si Sara talaga. Diyan pa lang sa malversation, sa public trust, guilty na. Diba? For the information of the public, the malversation can be done intentionally. We call it dolo, which is with criminal intent. And it can be done as well by negligence. Criminal intent po pala yun. Kumbaga, pag nag-negligence, kapabayaan mo, criminal intent na yon. Well, call it culpa or by negligence. In other words, with or without criminal intent, Luistro explained. Ayan po Kaya dito po, puminit si Sara Duterte kay Luistro. Kasi po, talagang inungkat ni Luistro sa kanya ang kapabayaan ang pagnanakaw ni Sara Duterte. Kaya po si Luistro po ay siniraan po dyan sa Batangas. Kasi nga po, kapag ang congressman kagaya ni Luistro ay hindi nanalo, hindi na po siya prosecutor. Ngayon, papakita ko sa inyo, ano po bang update? Ano po bang update sa mga prosecutor na tatayo sa impeachment? Ito po, para updated tayo. Sabi ni Kuya Benji, ang batang 8 out of 11 House prosecutors sa impeachment trial ni Sara ang re-elected. 8 po ang nanalo. So, yung 3 hindi nanalo, papalitan. Pwedeng palitan ng 3. May the HOR will elect Laila De Lima and Sel Jokno. Yan na ang problema ni Sara Duterte. Eto na po. Ito po ay tinatawag ni Laila De Lima na Laila la. Laila la, Laila la. Laila la. Laila la, Laila De Lima. Yan po. Napakanta po si Laila De Lima. Tandaan po natin, nanalo po ang ML party list. Nanalo po si Jokno ng Akbayan, meron silang mga pwesto. Ngayon, 3 po ang natalo. Ngayon, ang bali-balita natin, ang papalit po ay si Laila De Lima na dati pong Department of Justice, si Sel Jokno po na human rights lawyer. Napakaganda pong tanawin ito. Kay Chair,
LCD. Sweet sense. Napakagandang tanawin to. Ito po ang tinatawag nilang rest back. Tama kay Steve Mike. Rest back o ang ganti ng babaeng inapi. Ito na po ang gante ng babaeng inapi. At gante ni Jokno kay Zoraida. Ano ang kinalaman ni Yolo ni Zoraida? Tandaan po natin, si Jokno ang kalaban ni Zoraida. Pareha silang diba? Diba? Ngayon, ayan po ang kagandahan dyan, mga libag, mga karayuma. Pag si Laila de Lima po ang pumalit dyan sa tatlong natalo, napakaganda po ng laban na to. Napakaganda. Napakasustansya. Diba? Kahit tawagin pa ni Zoraida, kahit tawagin pa ni Sara si Zoraida, meron na tayong shell joke no pantapat. Ang tawag dyan, Kagatan 2025. Ay, shoutout Kamandag, Mamula Lane. Para Eduardo, shoutout sa inyo. Diba? Napakaganda po niyan. Napakagandang matchup yan. Kumbaga, all is fair. Kumbaga, kahit na may mga senador po, teka lang ha. Alam nyo, marami pong nagkakalat sa FB na ngayon na panalo na daw si Sara sa impeachment. Wala namang problema dun eh. Diba? Hindi naman kami, alam mo yun, importante, oo. Kailangan po natin ma-impeach si Sara. Pero may mas importante pa po kasi dun eh. Ang importante po dun, mabulatlat po ang tagong yaman ng mga Duterte. Yan po ang importante na yan ang pinakakaabangan natin. Dahil nga po, dito pa lang nga po sa ombudsman, tinatago na ang kayamanan ng Duterte. Ngayon, pag nasa impeachment court po tayo, wala pong power ang Bank Secrecy Law. Wala pong power yung Bank Secrecy Law. Kaya kailangan po natin tong impeachment. Kung kailangan tayong dumaan sa impeachment para mabulatlat natin ang tagong yaman ng mga Duterte, yan po talaga ang pinakakaabangan ng taong bayan. Mahirap po sa Pilipino pag nabulatlat yung yaman mo. Madaming bagsakan na politiko nang nakita ang tagong yaman nila. Diba? Yun naman ang intention natin eh. Ay ang Bank Secrecy Law at ang Ombudsman ay hindi na protektahan ang kayamanan ng mga Duterte. Kaya etong impeachment na to ay ang magmumulat lahat sa taong bayan kung gaano ninakaw ng mga Duterte at pinag-interesa ng pera ng taong bayan. Hello, ay ano. Vinny Rod, thank you. Bongo at Bato. Wala nga pare. Hindi ko nga rin alam eh. Yan ang problema kasi. Alam nyo, sa totoo lang. Alam nyo, makakamping. Yan ang problema eh. Ayun nga yung sinasabi ko kagabi.
Sa mga kakamping din po ang problema eh. Alam nyo mga kakamping, yan ang problema sa inyo eh. Nung in-endorso, tahimik nga lang kami. Nung in-endorso ni Leni Robredo, si Abalos at si Pacquiao, pinintasan nyo ng pinintasan mga kakamping. Tahimik lang kami, hindi na kami nakipagtalo. Pinintasan nyo si Abalos, pinintasan nyo si Pacquiao. Oh. Sabi nyo kay Lenny, ba't naman si Abalos at Lenny, wag yan, Bam Kiko. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kita nyo. Nakapasok ang team itim. Nakapasok si Camille, nakapasok si Aimee. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kakamping. Huwag kayong magalit sa akin ha. Alam ko yung ugali ng kakamping, masyado silang suspityoso, masyado silang, di ba? Kita mo ngayon. Kita nyo ngayon. Nasaan tayo ngayon? Pumasok si Crime Water Against Humanity. Papasok pa si Babalina. Papasok pa si Babalina. Kami kakamping, tumupad kami sa usapan. Bam Kiko. Dala-dala kayo ng loyalista. Bam Kiko, dala-dala kayo. Diba? Kaso, ang problema, naging suspityoso pa kayo kay Abalos tsaka kay Manny. Yan ang problema natin ngayon. Hindi nakapasok. Nakapasok pa tuloy ang Team Dilim. Ang mas nakapasok pa ang mga maiitim ang bundi, Crime Water Against Humanity, tsaka si Baba Black Sheep. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pansin na namin yon nung tinaas ni Ma'am Leni Robredo, si Pacquiao, yung mga kampig, talagang nag-trending pa sa Twitter. Nag-trending pa sila sa Twitter na wag nating anuin yan. Focus lang tayo kay Bam and Kiko. Yan. Imbis na marami tayo, mas dominante tayo sa senador. Kita mo. Imbis na dominante tayo sa senador, nasa ilalim, na paglaruan natin yung ilalim. Si Aimee sana at si Camille Birrian ang nasa ilalim.